Ibigay mo lahat sa akin, O Diyos, walang hanggang sa sama. Ako ay lalapit sa kapiliran, pipiliin ka sa lahat ng oras. Lalapit sa kapiliran, ikaw aking sandigan at pakiramdam. At ano, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Tatalon, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Dakilaan mo ay isang pag-ibig sa buhay ko, sa presensya mo, mananatili. Hey! Ako'y ang tinulungan, bakit naisipan na hari ng langit ay natulungan. Binigay mo lahat sa akin, O Diyos, walang hanggang sa sama. Ako'y lalakad! Ako'y lalakad sa kapiliran, pipiliin ka sa lahat ng oras, Jesus. Lalakad sa kapiliran, ikaw aking sandigan at pakiramdam. Tatalon! Tatalon, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Tatalon, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Sa kapiliran, pipiliin ka sa lahat ng oras. Lalakad sa kapiliran, ikaw aking sandigan at pakiramdam. Tatalon! Tatalon, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Tatalon, iyak ako, malayang magpupuri ako, ay magpupuri sa'yo. Ako ay magpupuri sa'yo. Ako ay magpupuri sa'yo. Kami ay magpupuri sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puri nga, Panginoon, napakadakila mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Napakatapat mo, Panginoon, sa bawat isa. Yung pangako, Panginoon, aming pinanghahawakan. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa mga sa amin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maglunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Minsan pa, kaya, O Diyos, ika'y sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging
pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, magmula ugat ng mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming Hallelujah. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Tunay ngang tapat siya sa kanyang mga pangako. Tunay nga, O Diyos, wala na kaming mahiling pa sapagkat, Lord, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Diyos na lumikha at nagmahal sa amin hanggang wakas. Maraming salamat, O Diyos, at sa oras na ito, itinataas po namin, Panginoon, ang aming service na ito, O Diyos. Lord, patuloy ngang maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, touch every heart, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, ang mensahe mo, Panginoon, ay siyang magiging daan, magiging katatagan, magiging kalakasan ng iyong mga anak sa lahat ng marinig naming mensahe sa oras na ito. Pagpalahin mo, Panginoon, ang lingkod mo, maghahayag ng salita mo, Panginoon. Lord, more blessing, Panginoon, more wisdom, more anointing, Panginoon, sa mga salitang mamutawi sa kanyang labi agad, in the name of Jesus. Tunay nga, O God, kapuri-puri ka, ikaw lamang, Lord. You deserve the highest glory, the highest favor, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya, Lord, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming pasasalamatan, at patuloy ka naming pupurihin sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat at sa oras pong ito, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ninaangkin na po namin ang katagumpayan ng service na ito at hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin dala-dala ang iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ibinabalik po namin ang pasalamat, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Sige po, lahat tayo ay manalangin minsan pa para sa ating kaloob sa Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Ang paghahari mo, Panginoon, ay naghahari sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, O Diyos, sa isang linggo, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kalakasan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We declare and decree right now, God, multiplication, Lord God. We declare right now, God, Lord, ang patuloy, Panginoon, kasaganaan, O God,
Lord, sa iyong mga anak sa oras na to, Lord, in the name of Jesus, oh God. Maraming salamat, Ama. Manguna ka, mag-take over ka, mag-take charge ka, Panginoon, sa gabing ito, magturo ka, Banal na Espiritu, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, isang muli, maya pabengi po, kaya bawat metong kiyakatamo, maniwala ko po na Lord, maya piya, amen, sino naniniwala dito that God is good. No, pag sinabing God is good, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos ay mabuti. Amen? Pag sinabing sa anumang aspeto ng buhay natin, all area, amen, emotional, physical, spiritual, ano pa, no? Pinapakita ng Panginoon na siya ay tapat, katulad ng inawit natin kanina. Dakila ang kanyang katapatan. Amen. Hallelujah. Okay, so now, no, tayo ay magbubub na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So ito yung aking mensahe sa gabing ito, no. Ito ay aking pinamagatang God, no, in my everything. No, totoo nga na ang Diyos ba ang lahat sa atin? Amen? Or kaya, ang lahat ba ng bagay na nakikita natin, living things from non-living things, yan ba ay nanggaling sa Diyos na pinaglilingkuran natin? Sino yung naniniwala doon? Amen? Lahat ng bagay na nakikita mo, hawakan mo yung katabi mo, lahat ng mga nahahawakan natin ngayon, sabi ng salita ng Diyos, may buhay man yan o wala, lahat yan ay nanggaling sa Diyos na buhay. Amen. Thank you, Lord. Sabi dito sa ating pag-aaralan, no, moving forward by looking forward, you are feeling overwhelmed by your life, no, sa mga buhay natin. Naniniwala po ako sa anumang aspeto na nilalakad natin, nag-move forward ka o naglo-look forward ka, no, doon sa mga bagay-bagay na nararanasan natin, and sometimes, no, nagkakaroon po na overwhelm tayo doon sa life na meron tayo. Di ba? Example, kapag meron kang na-receive na pagpapala, ayan, di ba? Na-overwhelm ka. Or kaya kapag meron kang bagong damit, no? Or kaya ano pa, or kaya, lalo na ngayon, no, pasukan, you are excited, no, sa pagpasok, no, sa yung pag-aaral because new faces, di ba? Mga bagong mukha, no? Yung makikita mo, no? Na mga magiging bago mong kaklase, no? Sabi dito na yan ay bahagi ng buhay natin na natural, no? Natural lang sa atin na overwhelm tayo because the life that we have. Amen ba? Naniniwala ba tayo doon? And sabi dito, na overwhelm yung buhay natin na meron tayo ngayon, no? Dahil lang ba na may pagpapala ka? Dahil ba yung katabi mo, mas maganda siya sa'yo? Ayan, no? Or sabi dito, pagdating dun sa mga struggles na pinagdadaanan natin, na-overwhelm pa rin ba kaya tayo? No? Kapag meron ng mga struggles, meron ng mga pinagdadaanan, sabi dito, no, na-overwhelm pa rin ba tayo doon sa mga bagay-bagay na na-experience natin, especially kapag may mga pains or meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Amen. And most of the time, no, na-overwhelm tayo bilang tao doon sa mga bagay-bagay natin na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Tama ba? And ang sabi dito, no, struggling to grow as a follower of Jesus in the midst of competing priorities. Nag-struggle tayo, sabi dito, no, as a follower of Christ, kailangan, no, hindi na big deal sa atin. When it comes, nasa midst man tayo ng mga pinagdadaanan natin, mga pangangailangan, may mga karamdaman, ang sabi dito, kailangan hindi iyon, no, nagkakaroon ng competition when it comes in our priority. Sabi nyo kanita, God is good. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Kaya nga sabi dito, so ibig sabihin kung ang Lord, no, si Lord Jesus ay mabuti sa bawat isa sa atin, so kailangan walang any competition when it comes sa mga priority na ginagawa natin sa Panginoon. Di ka man okay ka man, may pinagdadaanan ka man, may mga pangangailangan ka man, ang sabi dito, kailangan, ang sabi dito, hindi, no, nagkakaroon na any competition when it comes sa priority natin sa Panginoon. Amen ba?
We can learn to enjoy God's presence. Even though na meron kang pinagdadaanan, you are not okay. Sabi dito, why? Because you have an intimate relationship with God. You have a relationship with the King. You have a personal devotion with our Lord Jesus Christ sa araw-araw nating mga buhay. No? Ang sabi dito, no, kailangan natin no, talagang nararanasan yung presensya ng Panginoon. Ang sabi dito, in our reading work, no, meron mga trabaho na pinagdadaanan yung bawat isa. No, meron mga pagkakataon, nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, and sabi dito, kailangan, no, sabi dito na kailangan anumang aspeto ng mga buhay, sa anumang aspeto ng buhay natin, na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon sa mga buhay natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba, sa Korinto, sa mabubuting bagay lang ba kayo na dapat magpasalamat sa akin? Bakit sinabi ni Apostol Pablo? Because alam niya kung ano ang kahinaan ng tao. Amen? So, ang sabi dito, hindi lang, no, kapag meron kang mga natatanggap, nare-receive na mga pagpapala sa Panginoon, doon lang tayo, no, nararanasan yung joy, no, na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7, sige, open your Bible, Tagalog yung aking babasahin. Okay? 2 Peter chapter 1, 5, 7, and then talon tayo from 10 to 11. Okay? Sige. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7, and then talon tayo ng 10 to 11. Okay, sabi dito, sa 5, sabi po dito sa 5 to 7, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Then, talon tayo doon sa 10 and 11. Sabi dito, sa 10, mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos. Sino yung kanyang tinawag? Sino yung mga hinirang dito? May sabi ng amen. Ina-address, no, ni Pedro, no, ang passage na to sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Amen? Magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Amen. 11. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen? So sabi ni Pedro, ina-address ni Pedro dito, no? Meron siyang reminders doon sa chapter 5 verse 7. At sa 5 and 7, meron siyang reminder doon, no, kung paano dapat, no, na maghari, no, ang kabanalan, ano pa? Ang sabi dito, ang katatagan, di ba? And then sa chapter 10, sa verse 10 to 11, merong sinabi dito, no, na lahat ng mga ni-remind sa 5 to 7, ito ay ina-address sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Bakit sinabi ni Pedro na ito yung dapat nating gawin? Because alam ni Pedro na kung ano yung pinagdadaanan, no, ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi dito, anong sabi niya? Reminder, ni-remind tayo na kailangan tayong magpakatatag. Amen. Pag sinabing magpakatatag sa anumang aspeto ng buhay na tinatakbo natin araw-araw. Amen ba? Amen ba? Naniniwala ba kayo na araw-araw we are runners? Amen. Sino naniniwala dito na araw-araw meron siyang takbuhin? Yes, araw-araw tayo, we are runners. No? Meron tayong kani-kaniyang mga takbuhin sa mga buhay natin. Amen ba? Amen? Amen. Ang sabi dito, no, at times, our relationship with God will feel, sabi dito, overcast. No? Minsan sa mga buhay natin, sa relasyon natin sa Panginoon, nagkakaroon ng makulimlim o dumidilim yung ating relasyon sa Panginoon. Kapag, ang sabi dito, no, meron na tayong mga sitwasyon, katulad ng sinabi ko kanina, na hindi na o-overwhelm
kung ano yung nararanasan natin sa mga buhay natin, no? And ang sabi dito, merong mga kulimlim o merong mga tawag dito, merong mga mourn, no, sa mga buhay natin. Ang sabi dito, and sometimes nagkakaroon ito ng nagiging matamlay tayo, no? Pag makulimlim, ano yung usually yung makikita natin diyan? Kunwari, no, sa buong maghapon, no, yung mula umaga hanggang alas 11, yan, maganda ang sinag ng araw. Then suddenly, no, makikita mo na naman, no, paglabas mo, medyo iba yung panahon na naman. Makikita natin diyan, medyo makulimlim. Kapag makulimlim ang panahon, ano yung pumapasok sa isipan natin? No? Minsan, iisipin natin na uulan, ay malulam. Yan, malulam. At kapag umulan, merong mga pagkakataon na minsan nagiging cold, di ba? Marimlata mo, lalo na patseme basata kenguran, tama ba? And after that, you are cold and sometimes may mga hangin o merong storm, no, na talagang doon sa kadiliman, no, doon sa dilim na yon, no, ito yung nagiging resulta, no, nagiging cold and even stormy. And ang sabi dito, no, katulad ng buhay natin, no, relasyon natin sa Panginoon sometimes nagiging makulimlim din, no, yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Nagiging cold, amen? Nagiging dry, nagiging stormy, no? Yung relasyon natin sa Panginoon, especially kapag meron na tayong pinagdadaanan. And ito yung sinasabi dito, no? Sabi dito, and like any sailor, ang sabi dito, we need to adjust our sails because of the shifting direction of the wind. Amen. Sometimes, no, dahil doon sa mga pinagdadaanan natin, nasiship, no, yung joy into sadness. Tama ba? Nagsiship yung ating kagalakan into kalungkutan because of the experience, no, na nararanasan natin sa ating mga buhay. But ang sabi dito, when it comes dun sa coldness and even the storm na pinagdadaanan, kailangan tayo mismo alam natin paano natin i-adjust. Amen? I-adjust or i-shift yung direction kung yung buhay na pinatutunguhan natin. Amen ba? So kaya nga inalin tulad dito, no, sa isang, 'di ba? Sino po yung nakakita na dito ng barko? 'Di ba? Sa barko, meron tinatawag doon na master of the master, no? Alam nila, no, meron silang compass, 'di ba? At yung compass na yon, yun yung kanilang pinaka direction o sinusundan nila, no po? At doon din makikita din nila, no, kung merong mga paparating na mga bagyo o merong mga hangin, no, meron silang mga tinatawag na mga compass na kung saan dinidirect nila yung kanilang paglalakbayin, di ba? So sa atin, sa mga buhay natin, merong mga storm o merong mga coldness and dryness sa mga buhay natin. And sometimes, ang sabi dito, we need to adjust. We need to adjust our sails because, ang sabi dito, no, nagkakaroon ng shifting doon sa direksyon na tinatahak natin sa ating mga buhay. Amen ba? And sometimes, kapag nagsishift na yung direksyon, no, yung ating relasyon sa Panginoon, and doon na dumarating, we are, no, nagiging cold yung ating relasyon sa Panginoon. At ang sabi dito, kailangan hindi, sabi mo sa katiba mo, kailangan hindi ganun. No? As a follower of Christ, as a disciple of Christ in this generation, may pagsubok ka man, may mga pinagdadaanan ka man, kailangan kung talagang ikaw ay rooted sa salita ng Panginoon, no matter what, you will continue, no? Iko-continue mo kung ano yung sinimulan mo sa Panginoon. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, our passage with God was designed to be an experience of breathtaking. Sabi dito, no, merong mga pagkakataon sa mga buhay natin, yung passage o linya ng Diyos sa mga buhay natin, no, ay dinidesign niya doon sa mga bagay-bagay na na-experience natin, na through that experience, ang sabi dito, and sometimes meron kang mga makapigil hininga. No, pag sinabing makapigil hininga, di ba? Na alam mo na ito yung alam mo na gagawin mo, and sometimes merong mga shifting na nangyayari at napapabuntong hininga. Ay, no, no? At yun ay normal sa bawat isa sa atin. Amen? So ang sabi dito, para saan? No? Sabi dito, meron mang makapigil hininga sa mga buhay natin, but tandaan natin, sabi ko kanina, we need to learn, no? At kailangan natin mas lalong maramdaman yung presensya ng Panginoon sa mga buhay natin. Why? Because the presence of God, napakaganda. At
itong kagandahan na to ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalakan to pursue, amen, ng challenges ng mga buhay natin. To pursue no matter what, ano man yung mga pinagdadaanan ko, may problema naman sa family, ano man yung mga sitwasyon ko, God, thank you, kasi alam ko kaya ko to. Amen. Yun yung sinasabi dito, merong mga adjustment sa mga buhay natin. Kasi Satan, no, ay talagang sabi ng Bible, para siyang leon na umaatungal, na humahanap na kanyang masisilo. No? Kung si Satan ay nag-a-adjust para tayo ay hatakin, para tayo ay kuhanin doon sa mga bagay-bagay na kahinaan natin, now kailangan tayo din mismo alam natin, no, paano siya sa labanan doon sa mga bagay-bagay na itinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at mga pangako. Amen ba? Nandyan ba kayo? Okay. Ang sabi dito, no, meron tayong apat, no, na merong i-design ang Lord sa bawat isa sa atin, no, to experience the breathtaking, sabi dito, the beauty and the joy of the Holy Ghost sa mga buhay natin. Number 1, the importance of deliberate practice. Pag sinabing deliberate, ito ay mga bagay-bagay na sadya o sinasadya natin. In 1 Corinthians chapter 9 verse 24, ang sabi dito, do you not know that in the race all the runners run? Sino na po dito nakakita ng mga paligsahan sa takbuhan? Sino dito yung nakakita na? Yako mo ba? Di ba sa paligsahan ng takbuhan, lahat ng mga kalahok, di ba? Merong mga numbers yan, di ba? Lahat ng mga kalahok, merong kani-kaniyang mga numbers dyan. At kapag meron ng senyales, meron ng senyas, no, yung, ang tawag doon, di ba, Pache, itang gun, ang tawag doon, pepak bungandan eh. Anong usually ginagawa ng mga runners? Meron bang mga kalahok doon na meron ng senyales na walang tumakbo? Di ba? Or kaya, doon sa mga tumakbo na yon, meron kayang iilan, may tumakbo, or meron kayang ilan na nagpaiwan? Wala, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga kalahok na yon na nandoon, lahat sila ay tatakbo. Ang goal nila ay tumakbo to finish the line. Nakukuha ba natin? Ito yung sinasabi ni Pablo sa Corinto. Do you know that in the race all the runners run, but only receive the prize? Sino yon? Isa lang, no, ang makaka-receive ng prize. Sabi ni Pablo, so run that you may obtain it. Amen. The Apostle Paul used the image of athletes. Bakit kaya? Bakit ginamit ang halimbawa ni Pablo ang mga atleta? No? Sabi dito, no, Apostle Paul used the image of athletes practicing as a metaphor of our training to become more like Jesus. Amen. Sa takbuhin natin araw-araw, alam nyo ba, yun yung way. No, yun yung nagiging way o nagiging practices natin. No, sabi dito, it's a metaphor training natin, training ground natin sa Panginoon to become more like Jesus. Amen. Na sa takbuhin na ating tinatahak araw-araw, ang pamamaraan pala ito ay isang training ground para mas lalo nating makilala, no, at mas lalo natin, no, talagang pagnasain pa ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. Sabi ni Pablo, everyone who competes in the games goes into strict training. Amen? Totoo yan. Lahat ng mga nakikita nating mga atleta, isipin nyo na lahat ng mga athletes, hindi lang sa mga sa pagiging runner, no? Even in boxing, even in volleyball. Amen. Sa volleyball, grabe yung mga tinetrain nila. No? Talagang yung paglundagdag. Sino nakakaalala kay Cici Rondina? No? Si Cici Rondina, kaya pala tinawag siyang dama ng Pilipinas in volleyball. When it comes in volleyball, talagang meron pala siyang tinetrain, no? From yung pagtalo niya, siguro nakikita nyo yan, no? Yung pagtalo niya iba, yung last na talo niya hanggang dito. No? Kaya pala, kapag tumalon siya, di ba? Naalala niyo yung laban niya from Indonesia, doon sa cup, no? Talagang ang taas ng mga Indonesian, pero pag si Cici Rondina tumalo, talagang mas mataas pa siya sa kanila. At ang sabi dito, ito ay nakuha niya dahil doon sa kanyang discipline and training. Amen? Doon sa pagkakaroon ng disiplina when it comes sa kanyang training.
And ang sabi dito, no, same with our relationship with the Lord. Kung gusto natin na mas lalong makilala si Lord sa mga buhay natin, so kailangan, no, yung discipline na itinuturo ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga training grounds. Ano yung mga training grounds, no, na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Sometimes, no, yung mga nararanasan natin araw-araw, yung mga takbuhin natin araw-araw, so yung nagiging training ground natin para mas lalo natin, no, makilala ang Panginoon sa mga buhay natin. Ang sabi dito, no, in response to God's, no, kapag daw tayo, ang sabi dito, no, ay nagkaroon ng training, tamang training, no, when it comes doon sa ating ginagawa ng Panginoon, mas lalo, no, nagre-response yung ating pagmamahal sa Panginoon. Mas lalong nagre-response. Sabi dito, the love is toward us. No? Yung, sabi dito, yung pagmamahal ng Panginoon ay sobrang umiinit. No? Sobrang mainit yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin and even us. Why? Because sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya. Amen? Kaya, no, ang sabi dito, no, in response to God's love is toward us, we cultivate a rule or rhythm of practices that will help us to experience His wisdom and love in every sphere of our lives. Amen ba? Sabi dito, hindi lang basta, no, yung pagdidisiplin sa training, ang sabi dito, or practices, no, para mas lalo nating nagiging kamukha o nagiging kawangis si Lord Jesus sa mga buhay natin. Ang sabi dito, hindi natatapos doon. Ang sabi dito, to help us to experience His wisdom. His wisdom and love in every sphere of our lives. Amen? Amen ba? Ang sabi dito, having a set of deliberate practices also allow us to build on our strength and show up areas of weakness. Amen? Sabi dito, ang ganda nito, no? Sabi dito, kapag daw tayo, no, ay nagsiset, no, ng deliberation or deliberate practices, no, inaalaw daw ito ng Panginoon to build, no, magkaroon ng katatagan, ng kalakasan, para doon sa kani-kaniyang mga kahinaan natin. Kaya nga, di ba, lahat ng mga athlete, meron silang tinatawag na mga trainer. Meron silang mga tawag doon, meron silang mga tinatawag na, ang tawag doon, like si Manny Pacquiao, di ba? Meron siyang, sino yun? Di ba? Meron silang mga trainer kasi yung mga trainer nila, sila yung nakakakita kung ano yung mga weaknesses nila. Nakukuha ba natin? And through that, kapag nakita ng mga trainer nila yung mga weaknesses nila, sila yung nagsasabi, oh, ito yung weakness mo. Dito mo pala kasi yung stamina mo, yung stamina mo, ito yung weakness mo. So dito mo kailangan palakasin yung stamina mo. Amen? At same with the Lord. Amen? So bawat isa sa atin, no, kailangan mag-set tayo. No, sabi dito, to set a deliberate practices. Ito daw ay inaalaw ng Panginoon to build our, sabi dito, strengths, no, yung kalakasan natin, no, at ito ay nagpapakita sa lahat ng mga kahinaan natin. Okay lang na ang bawat isa sa atin, no, nagkakaroon ng failure, okay lang, habang mabiya ka, normal ang mag-fail. Pero doon sa failure na ginagawa natin, kapatid, huwag mong hayaan, nakastay ka, nagiging stagnant ka. Doon sa failure na pinagdaanan mo. You need to stand up. Amen. Sabi dito, you need to show, kasi alam ng Panginoon kung kailan tayo babagsak, alam ng Panginoon yung kahinaan natin. So ang sabi, you need to stand up. Sabi mo sa atin, you need to stand up. Amen. At siguraduhin mo sa pagtayo mo, mas malakas ka pa kesa dun sa dati. Amen ba? Nakukuha ba natin, church? Nakukuha ba natin having a set of deliberate practices? Sabi, practice allows us to build our strength and show up areas of weakness. Number 2, not one more thing to do. Sabi dito, in Matthew chapter 11, 28 to 30. Okay, sige. Sabihin ko muna siya sa English and then talon ako sa Tagalog. Sabi dito, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest, sabi dito, for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, no? Napakaganda ng word nito. Sige, so tingnan natin sa Tagalog. Sa Matthew chapter 28. 11 rather. Sige. 28 to 30. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Ano sabi ni Matthew? Lahat daw ng mga nabibigatan, lahat ng mga napapagal, ano sabi dito? Lumapit kanino? Sa akin. Ang sabi dito, sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Amen. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi niya dito, meron ka bang pinagdadaanan? Are you okay? You are not okay. Sabi niya dito, lapit ka sa akin. Amen. Lahat ng mga pasanin niyo, bigay niyo sa akin, ang sabi ng Panginoon. At yung ibibigay na pamatok ng Panginoon sa atin, anong sabi niya? It's so easy to handle. Ang sabi niya, why? Because God is good every day sa mga buhay natin. Kaya nga napakasarap mabuhay na kasama si Kristo. Amen? Kasi yung pamatok na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang sabi niya dito ay magaan. Amen? Amen ba? And sabi dito, no, a rule should not make our life feel busier. Sabi dito, even it leads to new practices as we begin to create a rule. Ang sabi dito, our rule, particularly if our relationship with Jesus is newer. We might, sabi dito, we might add certain spiritual disciplines, but as being with Jesus become a more habitable part of our lives, we will likely drop certain disciplines. Ang sabi dito, no, hindi usapan dito kung bago kang mananampalataya, like yung kapatid ni Jen, nandito, no? Sabi dito, kapag gusto natin na lumalim yung relasyon natin sa Panginoon, hindi usapan dito kung ngayon ka lang nakakilala sa Panginoon o matagal ka na nakakilala sa Panginoon, hindi doon ang basihan, kapatid. No, ang sabi dito, no, nasa habit. No, doon sa habit na ginagawa natin every day. No, doon natin mas lalo, no, na nagiging kawangis ang Panginoon doon sa araw-araw na mga buhay natin. Ang tanong, ano ba yung mga araw-araw na ginagawa natin sa Panginoon? Nagkakaroon ba tayo ng devotion? Nagkakaroon ba tayo ng prayer life? Yung prayer life ba natin, maayos yan? Gaano man kabisi yung bawat isa sa atin? Amen? Sabi ko kanina, balikan ko lang yung sinabi ko kanina doon sa introduction, nagkakaroon na o-overwhelm yung buhay natin kasi maganda yung senaryo, maganda yung buhay, maganda yung kinakalabasan ng buhay, kaya na o-overwhelm ako, pastora. No? Paano nga, kapag hindi na maganda yung buhay na nai-encounter mo, na o-overwhelm ka pa rin ba sa presensya ng Panginoon? Or you are hiding in the presence of God because you are not okay. Amen? Amen ba? Kasi kung minsan ganun tayo, maganda yung buhay ko, kaya na-overwhelm. Paano nga pag hindi dumating yung pagkakataon, inilalagay ka ng Panginoon. Sabi kanina, doon sa sitwasyon, no, na kailangang tumakbo pero ayaw mong tumakbo. Amen. Doon sa mga takbuhin ng ating mga buhay. Nagiging stagnant, no, ang bawat isa sa atin because we are focusing, no, nakafocus tayo doon sa area ng buhay natin na akala natin na wala nang katapusan. Nandyan ba kayo, church? Nandyan po ba kayo? And sabi dito, no, kailangan, no, mag-set tayo ng self-discipline when it comes, no, more, kung gusto natin mas lalong maging kawangis ang Panginoon. Sabi doon, mag-set ka, no, ng time, no? Set our mind, set our spirit, no? Kung alam mo na eto na yung sitwasyon, no, you have, no, talagang hindi ka okay, ano yung pamamaraan na kailangan mong gawin para maging okay ka, lalo na, no, para i-meet yung presensya ng Panginoon. No? Sabi dito, no? But as being with Jesus becomes
a more habitable part of our lives. We will likely drop certain disciplines. Amen? Kailangan meron tayong tinatawag na self-discipline sa mga buhay natin. Sino dito yung gustong maging kawangis ng Panginoon? Una. Amen? Amen? At abang tayo ay nagiging mananakbo sa buhay na to, kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Tuloy-tuloy lang doon sa goal, tuloy-tuloy lang, mag-focus lang tayo, no, doon sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin, no? Wag tayong pag hindi yan, no, tawag doon yan yung isang bagay na nare-refocus ka para sa Panginoon, no? Sabihin mo sa katabi mo, iwas-iwas. Amen. Sabi dito, no, creating a rule. Okay, creating a role in response to the movement of the Spirit may also involve simplifying certain practices so that our relationship with Jesus is served. Amen? Ang ganda nito, no? Sabi dito, mag-create daw tayo, ano pa, ng rule, no, to response the movement of the Holy Spirit sa mga buhay natin, no, na kailangan tayong ma-inlove, simplifying certain practices. Amen? So that our relationship with Jesus ay hindi mababago. Amen? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, ano man yung mga pinagdadaanan natin, hindi yan yung magiging barrier. Hindi yan yung magiging hadlang to continue to pursue, to serve the Lord in our life. Amen? Amen ba? Number 3, the gift of a certain centered life. Okay. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, ESV, ang sabi dito, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen? So, ang sabi ng Roma, no, ang sabi niya, wag na tayong makihalo o wag tayong makipag-conform sa mundong tinatakbo natin. Sabi na, but be transformed. Alin? By renewing of our mind. Amen ba? By, ano sabi dito? That, by testing, no? You may discern. Sabi dito, sa lahat ng mga pagkakataon ng mga buhay natin, we must, no, sabi dito, kailangan yung discernment sa mga buhay natin. Amen? Pag alam mo na, hindi yan yung kaloob ng Panginoon, gagawon. Amen? Pag hindi yan ang kalooban ng Panginoon, talagang hindi yan ang way niya para sa atin. Kasi si Lord, pag nagbigay siya, sabi dito, perfect. Amen. Naniniwala ba kayo kapag ang Panginoon nagbigay siya, sabihin mo sa katabi mo, perfect. At tamang-tama doon sa pangangailangan natin. At hindi lang siya tamang-tama, eksakto siya sa oras. Amen? Di ba ganun si Lord? Kaya nga sinasabi natin, ang Diyos ay mabuti kasi mabuti talaga siya. Amen? Ito pa lang, nangangailangan ka pa lang, tapos makikita mo, na meron ng resulta doon sa pinagpipray mo. Amen. Why? Because you discern. Dinidiscern mo. Sabi dito, inihimay-himay mo. Binabaybayan mo yung mga bagay, no, ng mga pinapa-experience ng Panginoon sa atin, kung ano yung kalooban niya at hindi ang kalooban ng bawat isa sa atin. Sabi dito, we must practice. Amen. We must practice. Ang sabi dito, no, yung mga bagay-bagay na kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya dito, you need to renew our mind. We need to renew our practices. We need to renew, no, lahat ng mga dinideclare natin sa mga buhay natin. No, bakit paulit-ulit? Bakit paulit-ulit yung nangyayari? Baka kapatid, merong problema. Sabihin natin, baka ating problema. Because of the renewing of our mind. Amen? So kailangan, no, siyasatin natin, sabi natin, kailangan natin siyasatin ng mabuti yung puso natin, yung isipan natin, no, when it comes sa mga bagay na to. Amen ba? Amen ba? Ito yung sinasabi na the gift of a centered life. No? Kapag, alam mo yon na kapag centered life ang pinag-uusapan, walang ibang
usapan o name na pwedeng banggitin sa mga centered life na to maliban sa pangalan ng Panginoon. Amen? Yes, kahit ano pang gawin mo, kahit saan ka man pumunta, kahit ano man yung gagawin mo, magtatrabaho ka o ano pa mang bagay, no, kung gusto mo na maging yung buhay mo, no, ay maging sentro ay ang ating Panginoong Hesus, ang sabi dito, so you need to have, sabi dito, cultivate your relationship with the Lord. You need to cultivate the presence of God, the Holy Spirit Himself to your life. Amen? At kapag ang Holy Spirit, no, ay talagang kumilos siya, no, the Holy Spirit will teach us. Ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay na tatahakin natin at tatakbuhin natin sa mundong ginagalawan natin. Amen? Amen. Pastora, normal po bang nag-fail? Of course. Amen. Sino ba dito yung hindi nagkakamali? Taas ang kamay. Amen. Bawat isa sa atin, may mga kanikanyang mga kahinaan, mayroong mga failure, but doon sa failure na yon, kapatid, huwag mong hayaan na manatili ka doon sa pagiging failure mo o sa pagiging talunan mo. Amen? So, kailangan tayo, no? Tayo, yung mga runner, may pagkakataon na talagang sesemplang la rin. Di ba? Sesemplang la rin. Any athletes, may pagkakataon matutumbay ang mga yan. Pero ano yung goal nila? Tayo! Laban! Amen. Sana lahat ng mga Kristiyano ganun yung nagiging mindset. Amen. Amen. Si Pacquiao, diba? Kapag alam ng mga bawat laban ni Pacquiao yung mga weaknesses, especially kapag si Pacquiao ang lumalaban, no, talagang tinatarget nila yung mga weaknesses kung saan siya mahina, doon siya talaga karindi pa magbugan, di ba? Pero ganun din si Pacquiao, lahat ng mga kalaban niya, inaalam din niya kung ano yung mga weaknesses nila. Amen? And merong pagkakataon na nabubugbog siya, di ba? Merong pagkakataon na natatalo siya, at merong pagkakataon na tumatayo at lumalaban siya. Lalo na pag sinabi yung the word. Amen. Yun yung nagiging goal ng every athlete sa atin. No? Every time that we failed, no? Kailangan sa pagtayo natin, ang inaalam natin yung pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ni Lord, edakadinan pagsubok na emo agyu. Ibig sabihin, lahat ng mga trials, lahat ng mga circumstances na pinagdadaanan natin, sabihin mo sa katabi mo, kaya natin yan. Amen? Amen ba? Bangon tayo. Amen? Tayo. Sabihin natin, tayo. Amen? At pag sasabi dito, siguraduhin mo sa pagtayo mo, kapatid. You are full, no, strength. Amen? Matatag ka pa kesa dun sa dati. Amen? Nandyan pa ba kayo? Okay, na last. Number 4. A centered life, pero meron siya dito open close parenthesis. Though not necessary balance. Sabi dito. The goal of having a role is not achieve a balanced life. Sabi dito. But to live with Christ at the center of all we do. Sabi dito. Ang buhay natin, no, ang sabi dito, ang goal ng buhay o nagbibigay man tayo ng role sa ating mga buhay, no, anong purpose? Anong purpose ng goal? Anong purpose ng self-discipline? Meron tayong ina-achieve. Tama ba? Bakit kayo nag-aaral ng lesson kapag meron kayong mga exam? Ano yung purpose ninyo? Hindi lang basta makapasa, kundi makakuha ng flat 1. Di ba? Para gumanda yung grades. Tama ba? May mga goal, hindi lang, ewan ko lang ha, kung merong mag-aaral dito na algorithm, may pasar ko kay sakto ko mong may pasar. Di ba? Bakit ka nag-aaral para sakto may pasar ka? No. Amen? Ano yung goal? Every semester, bakit may mga exam? Bakit tayo nagre-review? Ano yung purpose natin? Para lang makapasa lang? Hindi. Meron tayong goal. Bakit ka nagre-review? Bakit ka nagpupuyat sa pagre-review? Kasi gusto mo magkaroon ng magandang, mataas na marka. Tama ba, mga estudyante? Diba? So sabi dito, meron tayong tinatawag na mga balanced life. Sabi dito, o meron tayong ina-achieve, meron tayong goal. Para, alin? Para ma-balance ba yung buhay natin? Sabi dito, pwede, but, sabi dito, as a Christian,
but to live with Christ as the center of all we do. Jesus didn't always live what we might consider a balanced life, and yet regularly withdrew from a crowd to experience, sabi na, solitude. But after a long day's work, He might also take time to welcome and heal the sick. Ang sabi dito, si Jesus. Kilala niyo Jesus? Di ba, ang sabi dito, nung nandito siya, no, hindi lang kaya niyang gawin na maging mabuhay siya in a balanced life. Why? Because He is powerful. Tama ba? He is powerful. Kaya niyang magpagaling ng may sakit. Di ba? Kaya niyang gumawa ng himala. Amen? Pero ang sabi dito, meron pa rin siyang ginawa doon sa buhay niya. Ang sabi dito, no, may pagkakataon na siya ay nagtuturo. May pagkakataon, ang sabi doon, na siya naman ay nagpapagaling ng may mga karamdaman. At may pagkakataon naman, ang sabi dito, na siya ay talagang nagmi-mission, pumupunta sa iba't ibang lugar para yung purpose ng Ama para sa kanya ay ma-fulfill. Amen. Bawat isa sa atin. Bakit yung nagiging sentro ng kaisipan? No, yung sentro ni Jesus. Kasi yun yung ipinapagawa ng kanyang Ama. Amen ba? Same with us. Amen. May mga pagkakataon sa mga buhay natin. No, sabi dito na we need to earn like this. We need to, kailangan ko to, kailangan ko dyan. But ang tanong ngayon, no, totoo ba na si Christ talaga ang nagiging sentro ba ng buhay natin? Kasi kung si Christ ang nagiging sentro ng buhay, sana, no, hindi na natin nararanasan yung pauulit-ulit sa mga buhay natin. Christ ang nagiging sentro talaga ng buhay natin. Amen ba? Amen po ba? Kaya nga sabi dito, no, ipinapakita dito, no, mismo ang ating Panginoong Hesus. No, kaya niyang gawin. Kaya niya na magkaroon ng buhay, no, na balance yung kanyang buhay, pero hindi pa rin siya tumigil hanggat hindi, no, napangyari yung purpose ng kanyang Ama para sa kanya. Ano yon? Yung siya ay mamamatay para sa ikaliligtas ng lahat through Him. Kapatid, kaya na-enjoy mo ngayon the gift of salvation na meron tayo. The gift of salvation and the grace of God, no, na nagre-reign sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen. In Matthew chapter 10, 7 and 8. Okay, sabi dito, sa Tagalog ko siya babasahin, 10, 7 and 8. Sabi dito, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen. Corinthians. 1 Corinthians chapter 4:20 ESV. Andyan ba yan, ate? English? Hindi, wala. O sige, sa Tagalog na lang. 1 Corinthians chapter 4:20. 4:20. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. In the kingdom of God, not in words, but in power. Amen. Lahat ng mga may kapangyarihan dito, magsabi ng amen. Amen. Ang sabi dito, sapagkat ang paghahari, kung naghahari ang Diyos sa mga buhay natin, ang sabi dito, hindi sa salita, kundi sa gawa. Amen. In the kingdom of God, not in words, but in power. Amen. A life of amazing power, peace, serenity, of integration, and confidence, and simplified, sabi dito, multiplicity. Multiplicity, sabi dito. Sabi ni Thomas Kelly. Now, ang tanong, tapos na po ako. What role has deliberate spiritual practices played growing of your faith? Anong role, no, na kailangan nating i-deliberate yung spiritual practices para yung faith natin sa Panginoon ay mas lalo siyang mag-grow? The only tragedy in life is not to become a saint. Because every follower of Christ has this potential.
As we orient each sphere of life towards Christ, we can become the saints of God call us to be. We become people who embody Christ's light and love to others, become like Jesus, is the greatest gift we can offer to others. Amen? Sabi dito, the only tragedy in life is not to become a saint, but rather, sabi dito, why? Because every follower of Christ has this potential. Amen. Bawat isa sa atin, kapatid, may kani-kaniyang mga potential na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We glorify your name, O God. We worship your name. Salamat, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. At kami, Panginoon, ang lahat sa iyo. Why? Because nung ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, Panginoon, ipinamalas mo, Panginoon, Lord, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Lord. At sa oras na to, Ama, patuloy, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin, Panginoon, in every running, Panginoon, in every pagtakbo namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, guide us, Lord God. Lord, sa mga ihip ng hangin, sa mga coldness, Panginoon, ng aming relasyon sa iyo, in our dryness, Panginoon, in every season, Panginoon, that we are not okay. Lord, we thank you, Lord, for the life. We thank you, Lord, sa iyong banal na spirito na patuloy, Panginoon, na naglilid sa amin. Na patuloy, Panginoon, na yumayakap sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na spirito, Lord, tinuturuan po kami, Panginoon, na kung papaano, Lord, ma-discern yung mga bagay-bagay according to your purpose, according to your plan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. May mga pagkakataon, Panginoon, Lord, ang bawat hihip ng hangin, Panginoon, Lord, sa mga buhay namin, Panginoon, Lord, we are not okay, Lord, but we need to shift our direction, Panginoon, according, Panginoon, Lord, sa plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Panginoon, in every area ng buhay namin, Panginoon, we are a runner. Meron kaming takbuhin, may kaming takbuhin, Panginoon, sa mga buhay natin, but we know, oh God, Lord, sa bawat pagtakbo namin, kasama ka namin, Lord God. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan, Panginoon, Lord. Dahil ang sinabi mo in Genesis chapter 1:26, nilikha mo kami, Panginoon, ayon sa iyong larawan, ayon sa iyong imahen, Panginoon. Kaya sa oras na to, Ama, Lord, dinideclare po namin, sineselyuhan po namin, Lord, in every struggles, in every pain, Panginoon, Lord, we surrender, oh God, right now, our hearts, every pain, Panginoon, ng mga buhay namin, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare and decree right now, God, the restoration, Lord God. Lord, the restoration spirit, Lord God, sa mga buhay namin, Lord. Sa oras na to, we declare and decree right now, God, the Holy Spirit, oh God. Lord, ang patuloy na mag-reveal, ang patuloy, Panginoon, na manguna sa buhay ng iyong mga anak sa oras na to. In the mighty name of Jesus, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, oh God. Lord, salamat, oh God, in every pain, Lord God, in every circumstances, Lord, sinabi mo, kami lumapit sa iyo, Lord. At ang pamatok na ibibigay mo sa amin, O God, ay magaan, O God. It means, Lord God, Lord, ang presensya mo, Panginoon, Lord, ay nararanasan namin. Kaya na-overcome po namin every obstacles, every pain, Lord God, every circumstances na mga buhay natin. Because, Lord, sinabi mo, the joy of the Lord is our strength, O God. Lord, maraming salamat sa lahat po ng mga onliners namin. Lord, I declare and decree right now, God, the love of the Father. I declare and decree right now, Isaiah chapter 53 verse 5, complete healed, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. Lord, back pain, Lord, sa harapan man, sa likuran man, mula sa taas,
hanggang sa baba ng aming katawan, Lord. I declare right now, healing upon healing, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, Lord, sa aming pag-uwi. Sa lahat, Panginoon, ng aming manonood, Lord, I declare, O God, the love. I declare the joy, O God, sa mga buhay ng iyong mga anak sa oras na to. Salamat, Panginoon. We are protected. We are loved by God, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Through you, victory has come.